Shalom brothers and sisters, welcome back sa ating video ulit. So, sino bang hatulan ng Diyos sa huling araw? Lalo-lalo na yung mga hindi nananampalataya sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. So, basahin natin ayon dito sa Revelation chapter 20 verse 10 hanggang 15. We read it first. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Sa Tagalog, si Satanas at ang deceiver ay itatapon sa dagat-dagatang apoy at sa asupre at sa mga brimstone kasama ang bulaang propeta, at itormented araw at gabi hanggang magpakailanman. So, yun ang kaparusahan ng demonyo at ng bulaang propeta sa huling araw, dahil sila ay itatapon sa impyerno. Habang buhay sila ay mangangawa doon at sisigaw. Walang tutulong sa kanila, lalo-lalo na kasama nila sa Satanas, ay itutorture sila doon. And I saw a great white throne, and him that sat on in from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So, ito, ang nakaupo sa puting trono, sino yon? Si Jesus Christ yon, mga brothers and sisters. And him that sat on and from where face in the earth, nakatingin siya sa sanlibutan dito sa daigdig. At ang langit at ang sanlibutan ay mawawala at wala ng lugar sa mga tao sa huling araw. Dahil sa huling araw, alam natin ay dalawa lang mapupuntahan ng mga tao, impyerno at langit, kapiling ang Panginoong Hesukristo. Sa verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So, brothers and sisters, ito napakaganda, no? Nakita niya ang mga patay, malalaki at maliliit, mayayaman at mahirap, tatayo sa harapan ng Diyos, at ang libro ay bubuksan, ang libro ng buhay at libro ng mga makasalanan ay bubuksan po yan, brothers and sisters. At ang libro ng buhay at ang ng mga patay ay hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa, brothers and sisters, yun, no? May libro pala tayo, lahat ng ating ginagawa dito sa sanlibutan ay nakarecord doon sa langit kung ano ang iyong ginagawa. Kasamaan, kasinungalingan, pagnanakaw, pangangalunya, pagsisinungaling, pagkukulam, pagtatawas, basta lahat yan ay ayaw ng Diyos yan eh. So kung yan ang mga nagawa mo, sigurado wala kang kaligtasan, lalo-lalo na ang sumunod sa bulaang propeta, no? It is which is written in the books according to their works. So, nakasulat lahat doon sa buhay na aklat, at buhay natin ay nakasulat doon kung ano ating ginagawa dito sa sanlibutan habang nabubuhay pa tayo. So, yun ang napakasakit, no? Akala kasi ng iba hindi alam ng Diyos ang mga lahat ng gawain ng mga tao dito sa sanlibutan. Hindi nyo ba alam, pati ang ating book alam niya kung ilang piraso. So, in verse 13, and the sea give up the dead which were in it, and death and hell deliver up the dead which were in them, that they were judged every man according to their works. Ayun, no? At sa dagat, ang mga patay ay lulutang sa dagat, at sa impyerno ay lulutang. So, ang mapatay at ang mabuhay ay hahatulan ayon sa ating mga gawa. So, napakalinaw, brothers and sisters, no? So, dito natin makikita na per ang Diyos eh. Pantay-pantay siya. Kaya alam niya kung sino ang makasalanan at hindi. Kaya yung mga gumagawa ng karmal-dumal dyan at ng mga kasinungalingan ay mananagot sa Diyos sa huling araw. In verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ayun ang pangalawang kamatayan ng mga taong makasalanan, ay itatapon sa impyerno at sa naglalagablab na apoy kasama ang asopre doon, no?
Yun ang pangalawang kamatayan ng mga tao. Kasi meron tayong eternal life at may internal damnation. Ang internal damnation yun ay nasa impyerno ka, magsisigaw ka habang buhay doon. In verse 15, and whatsoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, ang mga pangalan na hindi makikita sa buhay na aklat ay siyang itatapon sa impyerno. So, paano yan kung hindi makikita ang iyong pangalan sa book of life? Sa impyerno ang punta mo. Lalo-lalo na yung mga hindi nananampalataya sa Diyos pamagitan ni Kristo, sure na kayo ay sumasama doon sa bulaang propeta ayon dito sa verse 10 na itatapon sa impyerno. Kasi ang sinasabi dito, ang mga deceiver at ng mga sinungaling at ang sumunod sa bulaang propeta ay itatapon sa impyerno. So good luck na lang, brothers and sisters, no? So kung kayo gusto maligtas, repent, magbago kayo. Baguhin nyo yung sarili nyo, baguhin yung mga dati nyong ginagawa. Sumunod kayo sa Diyos sa pamagitan ni Kristo upang magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Shalom everyone. Come to Christ and be saved.